Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senador Amy Marcos tila nasupalpal ang congressman na nag-aambisyong maging prime minister ng bansa. At bakit bigla na lamang nagka-interes ang Kongreso sa federalismo? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang nag-anunsyo si House Speaker Martin Romualdez na posible di umanong isusulong nito ang charter change sa susunod na taon, na agad namang umani ng samut-saring reaksyon at naghayag ng pag-alinlangan ang ibang senador sa isinusulong ngayon na charter change sa Kamara. Sama na nga dito si Senator Amy Marcos na chairman ng Committee Electoral Reform sa Senado. Isang pahayag, sinabi na lamang nito ang unang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa di umano'y pagsusulong ng charter change sa Kamara. Aniya, hindi napapanahon sa ngayon na talakayin ang charter change dahil mas marami pang problema sa bansa ang dapat tutukan. Question din ni Senator Amy Marcos kung bakit pilit isinusulong ang Chacha, gayong 2 beses na itong naibasura. Nang tanungin ito kung bakit pilit isinusulong ng Kamara ngayon ng Chacha, ito ang naging makahulugang sagot nito na posibleng may nag-aambisyon ng mataas na posisyon sa gobyerno. Aniya, baka may gustong mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. End quote. Hindi man ito pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan dahil tila naibulgar ni Senator Amy Marcos ang maitim at masamang balak di umano ni Tambaloslos para ipilit na susunod na leader siya ng ating bansa, at kaya gusto nilang isulong ang federalismo dahil ang posisyong prime minister ay kadalasang walang term limit. Mas haba pa ang pag-upo nito kanyang posisyon sa gobyerno katulad ng sa ibang bansa. Ayon sa ating mga kababayan, kaya sinusulong nila ngayon ang federalismo sa Kongreso dahil gustong iluklok ang di umano'y gustong maging prime minister na si Tambaloslos. Ngunit ayon kay Speaker Martin Romualdez, layunin di umano ng kanyang isinusulong na charter change na talakayin lamang ang economic provision ng bansa. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, matigas pala talaga ang ulo ni Martin Tamba Romualdez. Sinabi na nga ng pinsan niyang presidente at ng Senado na hindi pa importante ang charter change, pero pinipilit pa din itong isulong ni Tamba. Wala na talagang kahihiyan para lang sa pansariling kapakanan. Dati sa panahon ni FRRD, nakapasa na sa Kongreso ang Chacha na yan, pero sa Senado, hindi pa kaya. Hindi natuloy ang federalism. Ewan ko lang ngayon kung pati sa Senado papasayan. Tambaloslos talaga, gumagawa na naman ng maitim na plano. Mukhang desperado na yata dahil mababa ang resulta sa survey, kaya gumagawa ng plan B na siguradong hindi makakalusot sa matalim na mata ni Super Ate. Tao talaga kapag nasa kapangyarihan, hindi nakukontento at mas naghahangad pa ng mas malaki. Bakit hindi ang pagresolba ng mas maraming problema ng bansa ang kanilang isulong, hindi yung pansariling interest nila sa kapangyarihan? End quote. Nako, may gustong mag-prime minister. Yung comment namin kasi pinupush na yun sa house na sa 2024 daw yung charter change. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ang todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Ma'am, bakit nga po tingin ninyo kahit po ilang beses ng binasura, pinupush pa rin po talaga ito? Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Nako, parang alam ko yon sino yung ambisyoso na yun. Grabe mga lods, no? Speaking of priorities, yung ibang mga politiko, tama yung sabi ni Senator Amy, yung ibang mga politiko, diba,
Instead na nakatuon sila dun sa main problem ng bansa natin, wala na, hindi na, nakapokus na dun sa kung paano sila mananalo, paano sila magsistay sa pwesto. Diba? Ang kulit-kulit eh. Kasi tama yung sabi ni Senator Amy, sobrang kulit naman, diba? Even President BBM and even yan, si Senator Amy, ay clear sila sa kung ano ang dapat munang iprioridad at gawin, no, ng Pilipinas, ng mga politiko or mga public servants sa Pilipinas. Iyon ay pababain ang, di ba, presyo ng mga bilihin, tulungan muna ang mga Pilipino. Di ba? Sino ba yan? Sino na naman yung tambaluslos na yan na di ba, nag-expect na maging Prime Minister? Diyos ko. Talagang uunahin nyo ang karir nyo, di ba? Talagang uunahin nyo yung political agenda nyo. Mahiya naman kayo sa mga taong bayan, mahiya naman kayo sa Pilipinas, di ba? Kaya sa lahat, sa mga politiko dyan, instead ang prioridad ay tulungan ang mga Pilipino, pero nakapokus ngayon sa pangalan nila, sa reputasyon nila, sa karir nila as politician. Tigil nyo muna yan. Kasi sa totoo lang, kahit gaano kataas yung ambisyon yung maging leader ng bansa kuno, maging prime minister, kung hindi rin naman kayo magugustuhan ng tao, hindi rin eh. Diba? Kaya ako, saludo din ako kay Senator Amy kasi she speaks the truth talaga, di ba? And kumbaga mararamdaman mo si Senator Amy na para sa kababayan lang, di ba? Para sa Pilipino lang siya. And siya mismo, di ba? Siya mismo talagang nakakahalata and siya mismo nakaka-observe na may ibang, di ba? Iba dyan na ang goal nila is pansarili lang, di ba? At hindi nila iniisip ang sambayanan. Kaya nako, kung sino man yung gusto mag-Prime Minister, lampasan nyo muna ang di ba? Lampasan nyo muna ang popularity ni VP Inday Sara, tsaka kayo mag-ambisyon. Gulat po ako no? Kasi ito po yung tinapik natin nung nag-speech tayo doon po sa Pro Duterte rally, yung pong Chacha. Ngayon po, December 15 pala to. Kasi wala CNN Philippines. Marcos on Chacha, primary interest in enticing more investors. Mukhang pati po yung Chacha ay nagbabago na po ang pananaw ng ating Pangulo matapos pong magsalita ang kanyang pinsan. Talagang nakakagulat po talaga, no? Hindi ko po maintindihan kung bakit po nangyayari ito, no? Very definite po si Pangulong Marcos noong bago pumapel ang kanyang pinsan sa lahat ng bagay. Alam niya po yung mga sinasabi niya, no? Pero nung pag nagmula po sa House of Representatives, nag-iiba na po ang panyanyari, no? Mukhang nababago po ang pananaw. Maski yung kapatid na si Senator Amy, naguguluhan na rin, no? Kasi ang buong paninindigan niya, ayaw ni Pangulong Marcos pag-usapan ng Chacha. Biglang may sinabi po si Pangulong Marcos. Okay, intro pa lang pa. Pag-uusapan din po natin, binalita ko po ng topic natin kagabi, na number 1 po si Sara Duterte sa survey, no? Publicos Asia, number 1 sa approval rating, number 1 sa trust rating, at kulelat po si Martin Romualdez, no? Panlima po. Marami pong question dyan, bakit daw hindi kasama si Tulfo o si Leni. Hindi po yan presidential. Yan po yung kinundak para sa limang pinakamataas na opisyal. Sabi po ni Senator Amy, yung kapatid niyang presidente, nagsabi na po na hindi priority yan. No? So hinanap po natin yung kung kailan yun. Kasi nakalimutan na natin. Ano lang po pala yun? February 13, 2023, this year. No? This year lang po, naganap po yung pronouncement ni PBBM. Na ito po yung pronouncement niya, ito po ay binalita ng GMA Integrated News. Marcos Chacha, not my priority. So yan po, ayan po yung headline, no, not my priority. Pagkalipas lang po ng ilang buwan at nagsalita po si Martin Romualdez, wala pong kabog-abog. No? Nabigla po tayo lahat, hindi po matapos po yung issue ng CIF, matapos po yung issue nitong pagpapakulong nila kay Ka Eric. Malamang po to, takay pa na eh.
Kasi pahiyang-pahiya po sila sa issue ni Ka Eric na bakit yung mga hinihikayat natin na dating rebelde na magbalik loob sa pamahalaan, nung nagbalik loob sa pamahalaan. Pasensya na hindi natin isasama si Dr. Badoy, kasama po siya sa nakulong. Pero hindi po siya kasama sa mga dating rebelde na nagbalik loob, no? Nung nagbalik loob na po sa pamahalaan at nananawagan na magbalik loob din yung iba, yun po ang pinakukulong natin. Pahiya po sila diyan eh. Siguro gawa na naman ng ibang issue para mapagtakpan yung lumalabas na mga suporta mula po sa mga retiradong PMA graduates, no? Retired generals, colonels, mga PMAers, etc. No? Kasi ayaw na nila siguro mapag-usapan to na lumalakas na po yung suporta laban po sa mga pistok, ang dami po no? Yung mga machinations nitong akala nyo lang, kinakantsawan nyo lang si Pangulong Duterte na nung siya po ay nananawagan, no? Nananawagan po siya hindi po dahil gusto niya magrevolusyon. Nananawagan po siya dahil alam niya po na very honorable itong men in uniform, no? Hindi po nila ialaw na yung mga niyuyurakan ng mga dyan sa House of Representatives ang mga karapatan ng pamamahayag. Lalo na po yung mga grupo na tumututol dito sa kanilang matagal ng kalaban for 50 years, 54 years, no? Na nagpapatayan ng Pilipino laban sa Pilipino. Gusto na po nating ma-stop talaga yan, no? Tapos ngayon magpipistok na naman tayo. Yan po. Sa tingin ko yan yun. Kaya biglang isiningit yung Chacha. Dalawa po, no? Is either yung sinasabi ni Senator Amy na gusto talagang mamuno, kaya lang walang kapag-apag-asa, walang kapag-apag-asa. Abangan nyo po yung pag may survey, presidential survey na sumunod. Titignan lang po natin kung ilang porsyento na nadagdag kay Martin Romualdez. Ngayon po, dahil sinabi po ni Martin, wala pong patumangga, wala pong sinabi na kung kami ay papayagan ng Pangulo ng Pilipinas o sa hingin namin ng basbas. Wala pong ganun. Ang sinabi po ni Martin, isusulong namin sa House of Representatives ang charter change. Sila lang ang magsusulong. Nung tinanong po sila, paano po yan? Nireject na ng Senado yan. Pag-aaralan nila kung paano sila magcha-charter change na hindi kasangkot, hindi nila isasama itong Senado. Gulat tayo. Nag-react si Senator Amy. Hindi, sinabi na nga ng Pangulo, ang kukulit nila. Ngayon po, iba na po sinasabi ng Pangulo. Marcos on Chacha, primary interest is enticing more investors. Hindi niya na po sinasabi na against siya na mag-chacha tayo ngayon. Ang sinasabi niya po ngayon ay para yung chacha ay para makakuha pa tayo ng maraming foreign investors. Nakita niyo po yung pagkakaiba? No? Charger chance. Nakita niyo po yung pagkakaiba before magsalita si Pinsan. Before magsalita si Pinsan ng Chacha, ayaw pag-usapan. Ay hindi priority. Pero pagkatapos po magsalita ni Pinsan, kaya tayo magcha-chacha, kaya pinag-uusapan ay paano yung Chacha ay makakatulong para mag-attract na investors. Teka, parang ganyan din po yung ICC. No? Buong kampanya naririnig ko hindi papapasukin ng ICC. No? Buong kampanya hanggang sa mga unang taon ng panunungkulan hindi papapasukin. Pero pagkatapos pong may resolution na ICC ay gustong papasukin ng House of Representatives, ay pag-aaralan na. Yan na po ang pronouncement ng Pangulo. Before kumilos ang HOR, hindi papapasukin, definite, hindi na tayo makikipag-ugnayan. Ano po yan? Tiyak na tiyak tayo sa sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas. May may hang up pa po ako ng no? Feeling ko nagsasalita pa rin po ako sa rally. Pasensya na kayo, nasarapan ako No? Feeling ko. Bago po yung ganito na naman po itong Chacha. Nauulit. Teka muna, rally natin. No? Ano ba yung sinasabi? Is enticing more investors. Akala ko po ba, pinagtatanggol ko pa po kayo, no? Mahal na Pangulo, nung mga una. Akala ko po ba ang pagbabiyahe po ninyo ay to entice more investors?
Akala ko po ba kaya po kayo bumabiyahe papunta sa ibang bansa? Ha? At ako po ay naniniwala na dapat talagang mangumbinsi tayo na magkaroon ng mga foreign investors dito. Akala ko po ba, ay yun po yung dahilan. Kaya kayo bumabiyahe to entice foreign investors. Wala po tayong magagawa. Ito po yung sinasabi ng balita. Manila Times. Ayan, no? Ang linaw, net foreign direct investment fell to their lowest in more than 3 years in September. Grabe po. Pinakamababa po within 3 years ang foreign direct investment. So the more bumabiyahe, the more bumababa yung foreign direct investments. Ayan po yung mga dapat pag-isipan, no? Pag-isipan po natin baka nakaka-apekto na tong mga ginagawa natin sa mga Duterte. Baka ayaw po ng mga foreign investors na ang lakas-lakas ng mga Duterte, no? Ang lakas po ng suporta ng mga Duterte, tapos pinagtutulungan sa House of Representatives. Mababa eh. Yan po ang katotohanan eh. Kaya nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi po nila na okay lang po yung biyahe-biyahe kung talagang may result talaga. Ito po sinabi ko. Okay na kailangan po. Ang pagkakaiba po, before makulong si Ka Eric, ngayon po, kinakailangan sabihin nyo ang source nyo. Ito po ay source natin, The Manila Times. O sisihin nyo yan. Ito po, babasahin ko lang sa Manila Times. Net foreign direct investment fell to their lowest in more than 3 years. So, hindi po pumapasok ang foreign investment. Hindi, alam nyo po, gusto ng mga foreign investors, yung nakita nila, kaya sila nag-invest kay Pangulong Duterte, yung nakita nila na build, yung nakita nila na mga malalaking proyekto, yung nakita nila na war on drugs, yung nakita nila na war on criminality, ay magpapatuloy. Alam niyo po, kinukwenta po nila yan eh. Si Sara Duterte, Vice President, mas malaki ang boto sa presidente. Tapos, tinatabla dito sa House of Representatives, ay teka muna, maraming supporter tsak yan. Pinakapopular na Pangulo. Bakit tinatabla nitong mga tauhan dyan sa House of Representatives? Teka muna. Tapos nakita pa nila, may mga manifesto pa, yung mga dating mga general. Teka lang muna, hold muna tayo mga kapatid sa ating mga kapital. Real talk po yan. Hindi po yan nadadala sa talkies. Ang mga negosyante po, for the first time, ngayon po, tignan po ninyo. Ito po, ngayon ko lang po narinig, nagsalita itong mga to. Alam niyo po ba, balitang-balita na nagsalita na yung isa sa mga si? Sino na nga yung si na yun? Ito, si TCC. Yung mga may-ari po ng SM. Nagsalita na po, we can change our neighbors, negotiate, don't agitate. China is very close to us. We cannot be too antagonistic even though we know that it is happening. I guess we have to do it through a more peaceful negotiation. Ngayon lang po narinig ko yung mga may-ari ng mga SM. Isa po sa pinakamalalaki, yung combined po asset ng mga SM, ng mga C. Sila po, yung mga magkakapatid, pag pinag-combine nyo, sila pa rin po ang pinakamayayaman na magkakapatid sa buong Pilipinas. Ito po yung kanyang panganay na anak yata to si TCC. Napilitan na po magsalita. Na for the first time, hindi po tayo magre-react sa sinasabi niya. Pero parang lahat na lang po nagsasalita na. Napipilitan po magsalita ang lahat kasi gusto nila siyempre protektahan din ng kanilang mga sarili. Di po ba? Yan yung sinasabi natin na malaki po yan. Malaki pong player yan. Dito sa Pilipinas, yung mga SM, yung may-ari po ng mga SM. Tapos babanatan lang ng mga supporter nila. Pro-China, in-check ka kasi, in-check. Diyos ko, ang tagal-tagal na. Ngayon nyo lang nalaman na may-ari na SM, in-check. Alam niyo po, marami po natutuwa sa suporta na pinakita po ng mga nagrally kahapon pro Duterte rally. Sinusukli nila. Saan kala ko ba milyon? Kung milyon po yan, kung milyon po yan, hindi na po simpleng rally gagawin namin. Milyon na. At yun na nga mga kababayan,
Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!